i-update natin yung ating bukol sa ating kilikili. Alam mo guys, pasensya na guys akong hindi po ako nakapag-reply sa mga nagko-comment sa akin. Kasi medyo, alam mo nyo na, nandito tayo sa Pinas. Siyempre, busy-busyhan ng peg. Tsaka, alam nyo naman po yung nangyari sa akin na bali nag-ano po ako sa aking tatay. Nag-alaga. Kaya, medyo busy-busy ang lola nyo. So, ito guys, ito na update na natin yung ating ang aking kilikili. So, sa nagtatanong sa akin, kasi may nagtatanong sa akin kung na-opera ko na daw po ang aking kilikili. Hanggang ngayon guys, hindi pa rin. Andito pa rin siya guys, oh. Lumalaki na nga siya guys kasi huminto kasi ako sa pag-exercise. Gawa ng, alam niyo naman dito sa Pilipinas, kasi magpagod ka lang mag-exercise, hindi ka naman din po papayat kasi kain ka lang ng kain sa, syempre, alam niyo naman yung pagkain natin na napaka ano talaga yung ating pagkain, lalo na pag mahilig tayo sa rice kasi ang rice masarap dito sa ating bansa. Kaya po, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo agad na update. Pero sa totoo lang guys, ito na talaga yung aking, ayan, medyo lumaki po talaga yung aking kilikili. Ayan, kasi hindi na po siya, i-compare mo naman po dito, ayan po. Wala po. Wala yun, wala yung ano, wala dito sa kabila. Ayan, malaki talaga siya. Lumaki lalo siya ngayon kasi nga hindi na rin ako nakapag-exercise. Tapos, syempre, bisibisihan ng lola. Alam nyo naman, pag walang trabaho, wala tayong income. Kaya, nagbisibisihan dito para kahit papano, meron tayong pang araw-araw na pangkain. Kasi, mahirap sa sitwasyon ko, lalo na andyan yung alaga ko, andyan yung tatay ko. Kaya, syempre, yun, hirap talaga, nahirapan ako dito sa Pilipinas. Kaya hindi po ako masyadong nag-update sa ano kasi mas inuuna ko po yung mas importanteng bagay kaysa dito sa pagbablog. So, hindi ko po pasensya na kayo kung hindi ako nakakapag-reply sa mga comment nyo minsan, yung iba na replyan ko kasi umabot na po kasi yun ng ano, ang dami po kasi nagko-comment doon. Kaya ito i-update ko na lang po kayo para po malalaman natin kung maalalaman po ninyo kung ano na pong nangyari sa bukol ko. Actually, wala naman pong ganun pa rin naman po siya guys. Hindi ko pa rin siya napa-opera or napatanggal. Kasi nga, yun, di naman siya sumasakit na as in. Minsan lang siya kumikirot. Siguro kapag kapag malapit na yung regla ko. Ayun, medyo umaano siya yung kumikirot-kirot yun dito niya. Pero, yun, sabi nga ng doktor, is normal lang naman daw yung pagkataba. Pero, feeling ko kasi, syempre, tayo, kasi kanya-kanya tayong hindi naman siya, wala naman siyang, kasi sabi ng doktor, wala daw laman sa loob. Pero, feeling ko kasi, meron kapag ginanon kasi, ayan, meron po siyang makakapa. Siguro, yun nga sabi ng doktor is normal na taba lang daw yun. Kaya, dahil nga sa sinabi ng doktor, kaya kampante lang po ako. Hindi na po ako nangungulit kasi 2 beses naman po ako nagpatingin sa Europe at saka sa Kuwait. Kaya dito, hindi na lang po ako nagpatingin kasi alam niyo naman po rin dito, mahirap din po magpa ganito-ganito. Ang dami pong asikasuhin. Tsaka, syempre, kailangan din po talaga ng financial. So, alam mo naman po, pag wala tayong trabaho, kailangan nating magtipid. Ayan. So, sa sobrang tipid ko, ayun, nawalan ako ng nawalan ako ng pera. Kasi sa sobrang tipid ko, tinipid ko sarili ko, pero sa ibang tao, hindi ako matipid. Kaya yun, lahat ng pinaghirapan ko napunta sa tao na hanggang ngayon at wala silang naaalala na hindi pala sa kanila yung ginagastos nila noon. So, ayan lang guys.
share ko lang tong update ko lang tong aking bukol para malaman niyo po na hindi ko na siya pinabayaan ko na lang muna siya, hindi ko na siya pinaopera. So pero inoobserbahan ko pa rin siya lagi kapag hindi naman kung kasi sabi naman nila daw, normal lang daw sabi ng doktor pero pero alam mo na dati guys, nung nag-exercise ako, lumiliit din naman siya kapag kasi ngayon 'di ba, ang taba-taba ko na. So lumiliit din siya, hindi din siya anong tawag doon? Kumikipis din siya dito, hindi siya tumataba ng tumataba. Nawawala din siya. Yung naalala nyo, yung may mga vlog ako nga nag-exercise nag-exercise nagaganyan-ganyan. Tapos, yung sa water, yung nagsiswim ako ng pagganyan. Nakakatulong din yun sa akin. Kasi, pumayat ako nun, tapos, din yun, kumipis din yung aking, taba dito. So, hindi mo naman kasi matawag na bukol kasi, usually ang bukol talaga namang may ayan, kaya ayan, never mind sa kiling maitim. Makita ba guys? Kita nyo ba? Ayan, never mind din sa kalat guys. Ayan. Kalat kasi ng kwarto ko. Yan. So, yeah, siguro, pinapabayaan ko na lang kasi talaga siya guys kaya kaya pasensya na kayo talaga sa sa tawag ito, sa nag-comment na hindi ko na pero pagka may time ako talaga i-replyan ko po yung mga comment nyo or ayun, sana po mapanood nyo po mapanood po ninyo tong ko, yung update ko na ito. So, ayan, malaki pa rin talaga. Pero guys, yung kaso sa inyo, yung may nagtatanong kasi sa akin na tawag dito na tungkol dito, guys, kung ako sa inyo, kasi hindi tayo pare-pareho ng ng sitwasyon. So baka malay mo mas maigi pa rin talaga guys, advice ko lang na magpa-check up kayo. Kasi mas mahirap talaga kasi ako nakapag-mammogram, na ako tawag doon ultrasound ko na to, wala namang nangyari. Pina-x-ray ko na lahat, meron na lahat ng ginawa ko naman, pero tas napakapadalawang doktor na rin yung nagkapa, wala naman daw. So kaya naging kampante lang ako. Kaya ako sa inyo guys, mas maigi talaga kasi mas kung mas safety tayo kung ipapa-check up din talaga natin sa doktor. Kasi kung tayo lang yung maghaka-haka na ganon-ganon, na tayo lang. Kasi wala naman siyang gamot Wala naman siyang gamot na rinisita sa akin Kasi may comment pala, guys, wala ang gamot, hindi ako rinisitahan ng doktor ng gamot. Pero, nung sa Europe, nung ako, sabi niya, kapag kumirot, kasi sabi mo nga, kumikirot, kapag kumirot, Panadol na lang daw ang inumin ko, paracetamol. Kaya alam mo naman sa ibang bansa, lahat ng sakit Panadol, sakit sa ngipin Panadol, sakit sa pag may pigsa ka Panadol, sakit sa lahat ng Panadol. Kaya yun din lang din yung inano ni Doc sa akin. Pero hindi ko na inaano yun kasi hindi naman ako din sa Panadol hiyang. So ang ginagawa ko kapag kumirot, ayun, ini-exercise, ginaganon-ganon ko, ini-exercise ko lang siya. Tapos, linalagyan ko siya ng ice, yung para mag-compress ng cold water, ng cold. Kaya, kaya dati kasi sabi nung, may nag-advise, kasi linalagyan ko siya ng, ointment, yung panghaplas or kahit anong basta lang siya mawala lang yung sakit. Pero sabi ng bawal daw yun kasi mainit daw. Sabi ng may nag-advise sa akin na hindi naman yung doktor,
basta ang sabi lang ng doktor sa akin, uminom lang daw ako ng Panadol, yun lang ang sabi. Pero yung sabi ng sabi ng naging nag-comment or nakilala ko, hindi ko alam kung saan ko nakita. Basta sinabi niya sa akin, nag-live ako. Sinabi pala niya sa akin na wag ko daw lagyan ng ng mga ointment or kayong medyo mainit. Ang mas maganda daw yung cold na lang daw ilagay ko kasi baka daw lalong magkaka dun sa loob kapag may problema sa loob. Kaya hindi daw pwede yung mainit na halimbawa yung salumpas kasi linalagyan ko linalagyan ko to ng salumpas dati ng yung sa M Global na salumpas. Yun yung linalagay ko, yung curly, yun yung linalagay ko. Although na pag linalagyan ko naman nun, siya, nawawala yung kasi hindi ko na nafe-feel kasi syempre nakadikit na siya dito. Ang problema lang kapag tinanggal na. Pag tinanggal na siya, sobrang sakit na kasi nababanat na yung balat ko. Kaya ilang araw bago ko siya tanggalin. Kaya sabi ko, bakit kasi, 'di ba, pag sa curly daw kasi although ay kapag ka may as long as may nararamdaman ka pa, hindi hindi matatanggal yung yung curl lift na yun. So yun yung ng trabaho ng curl lift. Yun ang sabi sa akin. Wag ko na daw lagyan ng ganun para mas maigi na lang daw na i-cold compress ko na lang daw. So, yun, ang ginagawa ko, yellow na lang. Ilagay ko sa yung ice bucket, tapos ilagay ko dito. Yung yung panglagay sa sa pag may lagnat tayo, yun yung ginagawa ko. Linalagay ko siya sa dito. Tapos, kaya cold na basang towel, yan, linalagay ko dyan. So, ayan, para lang kasi minsan diba, pag kumikirot hindi tayo nakakatulog. So yun na lang ginagawa kong remedy. Kumbaga hindi bothered sa pagtulog. So ayun na guys, yun na lang guys. Yun yung ko sa inyo, na pasensya na kayo sa nag-aantay ng update ng aking bukol. So ayan, okay naman ako guys. Salamat sa Panginoon. At andito pa rin ako. Yung kilikili ko kahit hindi ko na iniintindi kasi syempre mas mayroon akong iniintindi dito sa Pilipinas. So yun, naman, okay naman, awa ng Diyos, okay naman ako. Hindi ko pa rin siya napa-opera. Ayan. So ayan guys, sana nakatulong din yung mga ganitong pagbablog ko kasi sa mga kagaya ko na mayroong ganito, sana nakatulong din. Pero advice ko lang talaga guys sa inyo na kasi habang yung hindi pa kayo nakapag-check up, ipa-check up niyo guys, wag po kayong matakot kasi the more na hindi niyo alam na kung ano yung sakit niyo, malay natin kung cancer, 'di ba? Palayo na lang sa ganung sakit kasi hindi naman natin kagaya natin na yung wala tayong pera. So yun na lang talaga yung ko na ipa-check up na lang. Meron namang mga libreng mga hospital diyan na nagche-check up na lalo na mga OFW tayo or basta meron naman dito sa center natin, meron naman din dito sa Pilipinas, meron naman din tayong mga center na libre na donation lang din, 50 pesos ganun. So kaya naman natin. So ayan guys, maraming salamat sa pagpanood nyo sa aking video at sana makakatulong. Ayan, God bless po and bye.